What's up mga kababayan, sa video ito pag-uusapan natin itong mainit na pagsagot ni Atty. Guanzon dito kay Erwin Tulfo at lalong-lalo na dito kay Bam Aquino, dahil alam naman natin itong si Atty. Guanzon ay talagang solid Aquino, no? Solid talaga yan na ni Cory noon, ni President Cory, at talagang sabi niya nga dito sa kanyang papanoorin we laid our lives and properties on the line para lang sa Aquino. Pero itong si Bam Aquino mga kaibigan, at the end of the day, kay Marcos din pala kakampi. Ang pinaghirapan ng bawat mamamayang Pilipino noong 1987, pinapasawalang bisa nitong pamangkin ni Pinoy. Dahil itong mismong si Bam Aquino, basta may pera dun siya. Tama ba yan mga kaibigan? Comment down below. Pero bago ang lahat, isang like at subscribe muna mga kaibigan para kayo ay mas maging updated sa mga may init na balita. Tulad ng ating papanoorin ngayon mga kaibigan, tuloy ang Blue Ribbon hearing sa kampo ni Senate President Alan Cayetano na gaganapin po sa labas ng Senado bukas, Hunyo 16, 2026. Ayaw niyong papag-hearing ang legit na majority, ayaw niyo ipagamit ng Senate plenary sa kanila. Ayan, hindi po yan magiging hadlang para matuloy ang hearing at investigasyon sa flood control. Yung mga pinagtatakpan ni Tulfo dyan, naku, ayan na, tutuloy na ni Senate President Alan Peter Cayetano maging ni Senator Marcoleta ang kanilang investigasyon kasama ang Brave 18. Maging yung Brave 14 din yata, may 14 din parang mga susunod na witness na ang balita natin mga kaibigan mas matitindi at matitinik po ang kanilang mga ebidensyang hawak, maging ang kanilang mga statements na i-release sa publiko. Pakinggan muna natin bago yung Brave 18, pakinggan muna natin itong si Atty. Guanzon. Hindi ka dapat nagre-red ribbon committee na suspect ka rin ng mga nagtestigo na Marines. Ibigay mo na yan sa iba. Bakit hindi mo yan ibigay kay Rapi Tulfo? Isa rin yan Ba't ikaw talaga? Kasi ang assignment mo, bastusin mo si Senator Marcoleta. Yun. Yan ang assignment mo. Wala namang ibang tatanggap niyan. Si Bam Aquino, di ba? Mahiya ka naman Bam Aquino sa apelyido mo, no? Mahiya ka naman daw, Bam Aquino. Na since 1986, no, yung pamilya ko, talagang pro Aquino, no? We laid our lives and properties on the line, no? For President Cory against Marcos, no? Sino nakinabang doon, Bam Aquino? Di ba nakinabang ka rin sa boto namin? Tapos diyan ka ngayon, para kang hindi matalino? Ba't ka sumasangayon ka dyan kay Tulfo, Bam Aquino? Sumasangayon ka dyan? Sagutin mo ako. Kung sumasangayon ka dyan, abay, hindi na tayo friends. Ilang taon kaming Aquino na lang na Aquino binoboto namin, at sa totoo naman, tama naman. Tama lang din naman na Cory Aquino kami. Noy Aquino kami. Yung mga Ninoy Aquino kami. Tama din naman. Grabe. Sumabog sa galit. Tapos pagdating sa iyo, Bam Aquino, you're a major disappointment to me. That's right. Sayang. Sayang talaga mga kaibigan, dahil maraming mga pro Aquino ang naniwala dito kay Bam Aquino. Maraming mga boto ang nakuha ni Bam Aquino, nag-benefit siya dyan sa mga taong naniniwala pa rin kay sa values ng mga Aquino. Pero at the end of the day, itong si Bam Aquino ay talagang dating anti-Marcos, ngayon pro-Marcos na. Saan ka pa, di ba? Anyways mga kaibigan, balita ko rin mga kaibigan, itong si Tweety Bird na-suspendi Isang magandang balita po yan para sa atin, dahil meron po tayong napabagsak na naman na ito yata yung totoong troll diba? Si Palsipicado yan, na-suspend na po. Ayan, anyways, na may mga bali-balita rin itong kay Joel Villanueva, nililipat na raw sa 12 majority, magiging 13 na sila. Pinagsabihan niya ni Brother Eddie Villanueva, sabi niya dapat yung konsensya niya pa rin dapat, yun yung sundin niya. Paano itong si Joel Villanueva ay natatakot dahil tinitreaten siya ni Marcos na mapakulong dahil nga dito sa kanyang mga plunder cases. Buti pa itong si Jinggoy, hindi niya tinakasan, kahit sabihin na natin nagnakaw talaga siya, at least sinirap niya yung kaso niya at hindi niya pinagpalit yung prinsipyo niya para lang sa napagtakpan siya ng mga Marcos. Talagang tinayuan niya ang kanyang prinsipyo, ang kanyang paniniwala. Kahit na sabihin na natin siya nasa piitan ngayon, talagang hindi siya magpapababa o susunod-sunuran dyan sa mga Marcos. Yan,
Anyways, mga kaibigan, pagpatuloy na natin ang ating panoorin natin ngayon ito si Attorney Vic Rodriguez nang sa kung saan niya papanoorin at pakinggan natin yung mga statements niya regarding sa paparating na legitimate Blue Ribbon Committee hearing bukas. Kaya mga kaibigan, maraming ibubulgar si Attorney Vic at pakinggan natin siya lahat. Pakinggan po natin si Attorney Vic Rodriguez. Panoorin po natin ito mga kaibigan. Hindi natin pwede kasing sundin yung abiso nung sandatahang lakas na huwag gamitin yung description na ex-Marines. Bakit? Talaga namang ex-Marines sila. Hindi naman sinasabing incumbent Marine officers, ex-Marines. Walang masama yun sapagkat yun ay pag-describe o description nung background nung 16 doon sa 18 at yung 2 ay ex-enlisted personnel ng Philippine Army. Suportahan po natin at meron pa raw karagdagan na 14 at I was told na yung 14 ay higit ang sasabihin doon sa sinasabi na ng 18. Bukod sa i-corroborate o patutunayan ng 14, yung na-anunsyo na o naging testimonya na nung 18 sa legitimate Blue Ribbon Committee hearing, antabayanan po nating lahat. Hindi ko rin alam kung anong linalaman o lalamanin ng magiging testimonya or at affidavit nung karagdagang 18 dating sundalo o may kasalukuyang sundalo, hindi ho natin alam eh. May lalabas na 14 pa. Kaya mahalaga yung gagawing pagdinig bukas ni Senador Dante Marcoleta ng kanyang legitimate Blue Ribbon Committee hearing. Bakit meron tayong kolatilyang legitimate sa Blue Ribbon? Sapagkat mayroong nagpapanggap na siya raw ang chairman ng Blue Ribbon. Hindi naman katanggap-tanggap yun at huwag din tayong magpapabudol sapagkat illegal yung kanilang assumption dahil nga hanggang sa ngayon ay hindi pa rin sila nakakabuo ng totoong mayorya. Napag-usapan na natin dati yan, ang mayorya ng 24 na senador para maghalal ka ng panibagong Senate President ay 13. 1/2 plus 1. Hindi maaring 12. Kanya nga, yung ating huling pagla-live, hindi ba? Ang description natin, yung mga senators fake win. Hanggat hindi nila nabubuo yung 13 senador para sabihin sila na ang mayorya, they will continue to enjoy that description that they are senators fake win. Merong nag-aastang gusto maging presiding officer ng impeachment court. Pero, ito naman ang grabe rito. Gustong maging Senate President. Pag Senate President ka, ikaw ang presiding officer ng Senado. At pagka ang Senado ay nag-convene as an impeachment court, you cannot avoid that duty na ikaw ang magpre-preside sa impeachment court. Ano ang ginawa? Nagpasa itong questionable, claiming to be the new majority led by Senator Faquin Gatchalian, na sinasabi niya na sila raw ay may mayorya. Wala ngang mayorya hanggat walang 13. Ngayon, kung meron na kayong mayorya, kanya merong usap-usapan din na nagpapatawag o magpapatawag ng special session ang Malacanang, baka meron na ngang 13. Ulitin ko, kung sila'y makakabuo ng 13, wala rin tayong pwede ng i-question sa kanila sapagkat ganun talaga sila na ang magiging totoong mayorya, yung legitimate majority. But until then, hindi may iwasan na sila'y pagtawanan ng publiko at sapagkat kitang-kita naman na nagpipilit na sila yung maging mayorya kahit kulang sa bilang. Sabi ni Rica Lida, mukha nababaliktad na rin si Senator Villanueva. Marami na ring usap-usapan yan dahil doon sa lumabas na video kahapon ay at sinasabi nga na mukhang babaliktad o bumaliktad na ang isang senador at makakabuo na sila ng 13. Napanood ko yung video yun
ni Senator Joel Villanueva, wala namang sinabing alanganin. Ang sinabi lamang niya, tama po si Senator Joel Villanueva, hindi ko siya kinakampihan ha, and I hope hindi siya susunod doon sa nauna ng naghudas, doon sa 13 senador na dati talagang sila yung mayorya, kaya ngayon nabawasan ng isa yung 13. Subalit hindi pa rin enough yung numero nung grupo ni Senador Sherwin Gatchalian na nababansagan tuloy Senator Faye Quinn at yung isang nag-aastang chairman daw siya ng Blue Ribbon Committee. Kaya tinatawag ding Senator Faye Quinn Tulfo. So dalawang Senator Faye Quinn, isang Senator Faye Quinn Gatchalian at si Senator Faye Quinn Tulfo. Subalit ulitin ko lagyan natin ng tamang konteksto. Kung sakaling may masungkit ang grupo ni Senador Sherwin Gatchalian, di sila na ang tunay na mayorya. Hindi na sila Senator Faye Quinns. Hindi na. Pag nakabuo ng 13. Ngayon, yung nagsasabi na nagdududa na baka raw ay Adonis Enriquez ang aking kaibigan. Maraming salamat sa pagsubaybay from Batangas. Adonis, mabuhay ka. I hope to see you very, very soon. Kamusta rin kay Attorney Genaro Cabral at sa ating mga kababayan diyan sa Batangas. Maraming salamat sa mahigit 2,000 live viewers natin ngayong umaga. Si Thalia sa Umay Guro, maraming salamat. Gusto ko rin pong marinig ang inyong mga opinion. Kagaya nito, sila Lane, Kabahog, Faye Quinn, and Erwin. Importante para maramdaman. Senador po yung mga yan Senador yung mga yan, and I'm sure meron sensitive pa rin yan. Kahit magpanggap silang hindi, sensitive yan sa public opinion. Parinig ninyo yung inyong tinig at ilalagay ko rin dito sa ating live ngayong umaga. Kagaya ni Yvette Victorino. Sabi ni Yvette Victorino, palagay ko hindi aalis si Villanueva sa side ni SP Alan Peter Cayetano. I hope he will remain to be with the real majority. But again, ganun po ang demokrasya. Kung ano man ang magiging rason ng kung may lilipat man, wala po tayong magagawa. Sarili niyang disposisyon yun. Antayin na lang natin yung susunod na paghuhusga ng taong bayan at wag na silang makaulit muli sa atin. Yun lang ang ating remedyo. Pero kung sila'y magbabaliktad-baliktad, ang ating remedyo is again through the ballots. Wag na natin silang paulitin. Tingnan natin kung sino ang magta-traidor pa. Kung meron pa bang traidor sa lahat ng traidor, kagaya nga nung salitang binanggit ni Senadora Camille Villar. Antabayanan natin bukas. Pero hanggat hindi nakakakuha ng totoong mayorya, ang nagpapanggap na nakakuha daw ng mayorya, ang legitimate Blue Ribbon Subcommittee Chair ay si Senator Rodante Dante Marcoleta na siyang magsasagawa ng pagdinig bukas bilang karugtong nung naganap na niyang hearing. Marami pong magaganap bukas. Meron pa pong isang araw pang schedule ng oral argument na gaganapin naman diyan sa Korte Suprema. Kung makikita ninyo, isa ang denominator ng lahat ng ginagawang pagdinig. Ito'y tungkol diyan sa gaganaping legitimate Blue Ribbon Committee hearing bukas o kaya diyan sa continuation ng oral argument sa Korte Suprema. Ang bottom line issue ng ginagawang pagdinig, corruption. Kurakot, korupsyon, lantaran, talamak sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Kanya, mga kababayan, antabayanan po nating lahat bukas. Ano yung magaganap? 2 hearings sabayan. Alas 10 din ng umaga yung sa Korte Suprema, alas 10 din ng umaga yung diyan sa gaganapin sa The Legitimate Blue Ribbon Committee hearing under Senator Dante Marcoleta. So dito natin makikita
issue pa rin ng korupsyon eh. Issue pa rin ng korupsyon. At bukas ay June 16. Pagsisimula, pagpapanumbalik ng legitimate Blue Ribbon Committee hearing bukas. Na-postpone na antala po yan. And I agree with the reason that I've heard. Kaya daw hindi natuloy yung original setting last Thursday, I believe, sapagkat nga naman lumindol. At in deference doon sa mga nasalanta ng lindol, hindi ordinaryong lindol yun. Napakalakas. Nakita natin ang pinsala, napunit ang mga kalsada diyan sa Sarangani, diyan sa General Santos City, gumuho yung mga pampubliko at yung iba'y private buildings, ganong kalakas, marami ang nasawi. Marami rin ang nasugatan at maraming mga ari-arian ang napinsala, mga hanap buhay na napinsala. So tama lang na hindi muna itinuloy, pero bukas ay malinaw yan, tuloy na yung pagpapatuloy ng legitimate Blue Ribbon Committee hearing tungkol sa laganap, talamak, lantaran, walang hiyaan na pagnanakaw ng pondo nating mga Pilipino, yung flood control projects, yung ghosts flood control projects at yung mga substandard flood control projects. Ang dami ng video ang naglabasan at lahat ng mga nasasangkot hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nakakasuhan. Ang tanong, bukas sa labas ng Senado gagawin ang pagdinig. Tama rin yon para hindi maantala yung nakaschedule na Blue Ribbon Committee hearing. Sapagkat yung Senado basta't nandoon yung mayorya, yung totoong mayorya, merong totoong quorum, nandoon yung subcommittee chairman ng Blue Ribbon, doon po ang gaganapin ang hearing sa Double Gem EDSA Garden Events Place, alas 10 ng umaga. Ulitin ko panawagan doon sa mga malalapit sa lugar o yung may panahon, magpakita po kayo ng suporta para hindi maharas, hindi harangin, hindi takutin, hindi bulabugin, hindi guluhin yung gagawing pagdinig. Ano po yung maaring maganap this week? Meron din pong meron daw bibisita sa bansang Russia ngayong June 17, beginning June 17, para doon sa gagawin na event dyan sa Russia. Kukunin ko lang para eksakto tayo. Ngayon pong June 17 yan eh. June 17, ang event pong dadaluhan ay for the ASEAN-Russia Commemorative. Ano po yung ASEAN-Russia Commemorative Summit? Ito po ay from June 17 to 18. Kita ninyo talagang asyong aksaya eh. Talagang he is painting the town red. Biyahe ng biyahe. Magkano ang gagastusin diyan sa June 17 to 18 na naman para lamang dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit? Hindi kinakailangan dyan. Kailangan yung perang gagastusin dyan, ibigay na lang. Doon sa hanggang ngayon ay hirap matuntun ng rescue, ng relief, ng donation dyan sa Mindanao, dyan sa Sarangani, dyan sa General Santos, yung mga nasalanta, yung mga namatay, yun ang kinakailangan ng tulong. Maiintindihan ng bansang Russia kung hindi dadalo ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Alam naman ng bansang Russia na nagpipilit lang tayo. Nagpipilit lang tayo makisabay sa higit na mayayaman nating kababayan at kapwa miyembro ng ASEAN. Mali yung paggamit ng ating very, very thin and limited financial resources, lalo na sa panahon ngayon. Paulit-ulit nating sinasabi, hanggat hindi natututo ng fiscal discipline, austerity, pagtitipid at belt tightening ang kasalukuyang administrasyon, mali ang direksyong tinatahak nito. Kayo na ang sumagot. Yung gagawing hearing ng Legitimate Blue Ribbon Committee bukas ay tungkol sa usapin ng korupsyon. Korupsyon ng ating pondo at pera ng bawat Pilipino. Pera ng mamamayang Pilipino na naglaho at inanod
diyan sa baha ng korupsyon, yung ghost flood control projects, yung substandard flood control projects. Yan ang iimbestigahan pa rin ng legitimate Blue Ribbon. Pag nagpunta ka naman at antabayanan ninyo ang gagawing final setting for the oral argument diyan naman sa Korte Suprema bukas, tungkol pa rin sa korupsyon yan. Yung maling paglipat-lipat ng pondo from program to unprogram and program to program, yan ang ugat ng korupsyon, pati yung Motor Vehicle Users Fund. Yan, pag-uusapan din yan at napag-usapan na sa pang-apat na hearing na I think yung gaganapin na oral argument schedule bukas. At doon makikita nyo kung nasusubaybayan ninyo, hirap na hirap ang Solicitor General na ipagtanggol yung napakahirap na posisyon ng Estado o ng pamahalaan dahil nga ang issue doon ay korupsyon. And then, nakuha pang gumastos at mag-aksaya ng pera from June 17 to 18. Pupunta sa Kazan, Russia para lamang dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Antabayanan natin. Pansinin ninyo, pag may mga kaganapan na malaki, natataon na wala si Bongbong Marcos. Tingnan natin bukas. Patutuloy ba yung Blue Ribbon o hindi? Sapagkat meron na ring alingas-ngas na tila minadali yung demanda o reklamong plunder laban sa chairman ng subcommittee chairman ng Blue Ribbon, laban kay Senador Dante Marcoleta. At pagkayan ay lumabas na ang rekomendasyon sa kasong plunder, maglalabas din agad-agad ng warrant dyan. Maaaresto o aarestuhin kaya si Senador Dante Marcoleta simula sa Wednesday, sa Thursday, or sa Friday? Yung may magaganap bang special session sa 17 or sa 18 or sa 19 at doon magkakapwersahan at mali na naman ang bilang sa pagdetermina kung ano ba ang mayorya, ito ba'y 24 o mas mababa sa 24. Ulitin ko ha, immutable, hindi pa pwedeng malusaw, hindi pa pwedeng baguhin ang bilang na itinakda ng ating saligang batas. May mga nagpepresenta ng ibang ideya na pwede raw pababain yung denominator na 24. Yan ay isang hangal na interpretasyon na malinaw na isinulat ng ating saligang batas. It was never the intention of the framers of the 1987 Constitution to be moving the goalposts just to suit yung kapritsyo at luho ng kung sino mang administrasyon ang nakasalukuyan. Hindi yan ang layunin ng mga naglimbag ng ating saligang batas. The denominator remains to be 24 until and unless there is a legitimate and constitutional amendment or revision of our Constitution. Hanggat wala pa, yung 1987 Constitution malinaw. 24 denominator, ang hindi mababago yan. Pagbibilang ka ng mayorya para magtalaga ng bagong Senate President, 1/2 plus 1. Ibig sabihin, yung kalahati, 12 plus 1, 13. Yan ang tamang bilang. Higit sa lahat, importante rin, si Amur. Amur Bendalo ang mga magnanakaw. Tama yun, Bendalo. O yung mga kasama natin, si Mia Poche from Tokyo. Happy Monday to you and I hope you will have a very productive and blessed week ahead of you, Mia. And HNM, ang ating HMPY South Korea. Mabuhay kayo. Ano raw po yung HMPY? Yung HNM, hakbang ng maisog. Ano raw po yung HMPY South Korea? Yung HMPY was coined
by our friends there in hakbang ng maisog sa South Korea, ibig sabihin po niyan ay hindi mo pera yan. Ganyan kagalit ang ating mga kababayan diyan sa South Korea sa ginagawang pandurobo ng mga nasa pamahalaan ngayon. So, antabayan na natin yung mga malalaking kaganapan, yung Blue Ribbon hearing bukas, at lalabas ba yung resolusyon ng yung resolusyon ng kaso laban kay Senador Dante Marcoleta, yung sa plunder. Lalabas ba yan this week? Mai-issuehan din ba siya ng warrant? Matutuloy kaya yung isa ring nagsinasabing special session ng Kongreso? Special session for what? Para lang matuloy na ang pagpapalit ng liderato? Wala ko tayong magagawa eh. Yan po yung mga alituntunin ng Kongreso, yung Senado at mababang kapulungan pag nagpatawag o humiling ng special session ang sino mang Pangulo. At pag yan inaganap, wala silang magagawa. It's their constitutional duty and it's their constitutional mandate as legislators to convene immediately. Okay, para magmerong quorum. Ang tanong, ano kaya ang tunay na layunin? Meron bang mga mahalagang legislative measures na dapat na ipasa? Meron pa bang masahalaga sa issue ng hindi matapos-tapos dahil ayaw tapusin, walang totoong investigasyon pagdating diyan sa kurakot at korupsyon ng flood control projects, yung flood control funds, yung ghost flood control projects at yung substandard flood control projects. Yan yung mga katanungan. Kaya ba magkakaroon ng special session para maagaw na ang liderato kay Senate President Alan Peter Cayetano? Again, to be objective, should they have 13 in the ranks and grupo ni Senador Sherwin Gatchalian, wala tayong magagawang mga Pilipino sapagkat yun ang mayorya, 13. Tanong, sino ang bibigay? Sino ang magtatraidor? Ulit, may nagtraidor na ng una eh. Meron bang susunod na magtatraidor ulit? Ilan na lang talaga yung mga naninindigan, kagaya ni Senador Jinggoy Estrada. Hindi siya dapat makukulong kung tinanggap niya yung alok na bumaliktad na at sumama na dito sa bagong grupo. Subalit, ang kanya, wala siyang ginawang pagnanakaw diyan sa binibintang sa kanya. At hindi niya masikmura na ang Senado ngayon ay dinidiktahan na lang ng kasalukuyang administrasyon. Nagiging rubber stamp na. So, antabayan na natin kung meron ba talagang babaliktad pa. Maganda itong tanong ni JD na Tanawan. Kung may namatay na 2 senador, ano ang denominator? Pag may namatay na 2 senador, yan masasabi mong maaring bumaba na ang denominator. Bakit? Kasi yan authorized yan. Yung ganyang mga pangyayari, pagka merong nag-resign, pag merong na-expel, o pag merong namatay, maari mong ibaba ngayon yung denominator. Pero sa kasalukuyan, wala namang nagre-resign, wala namang namatay, at wala namang ini-expel. Kaya dapat ang denominator, walang galawan, 24. Again, JD na Tanawan, very analytical yung tanong mo. Maraming salamat. Kung may namatay na 2 senador, ano ang denominator? 22. Yung majority ng 22, 12. Ayan, pwede na yung pang-aagaw nito mga senators fake win. Pwede na yan. Pero ulitin ko yung batas malinaw naman eh. There are only 3 instances that creates vacancy that can reduce the denominator 24. Ano yan? In case of resignation or resignations, in case of expulsion, parang nangyari sa mababang kapulungan kay Congressman Kiko Barsaga, in-expel. Although hindi tayo sang-ayon doon, sobra-sobra naman yung ginawa nila. Sinuspindi mo na ng 60 days dahil patuloy pa rin siyang matapang at maisog na nagsasalita, in-expel mo na yung tao. So hindi tayo sang-ayon doon. So bababa yung denominator kung may 2 senador na namatay.
Dahil nga ito yung mga instances, and these instances are exclusive, meaning hanggang 3 lang. Itong 3 kadahilanan lang na maaari mong ibaba ang denominator pag bumibilang ka na pagpili ng bagong Senate President. Ulitin ko Senate President. Maaring bumaba yan in cases of expulsion, resignation, or death. In the case of hypothetical, yung tinatanong ni JD na tanawan, paano kung may namatay na 2 senador, ang denominator JD ay magiging 22. Subalit, pagbalik sa issue ng impeachment, para ikay makapag-convict sa isang impeachable officer, kahit may namatay, kahit may na-expel, ang denominator diyan ay 24 pa rin. Bakit? Sapagkat hindi in-envision, hindi naging pananaw ng mga naglimbag ng ating saligang batas na maaari mong laruin yung denominator para lamang you can get rid of an impeachable officer. In the present case na ating tinatalakay, para lang matanggal mo bilang pangalawang Pangulo si Vice President Inday Sara Duterte. Hindi. Sa paghahanap mo ng 2/3 to convict a sitting Vice President, 2/3 of 24, 16 pa rin yan. Hindi mo maaaring babaan. Kahit na, following yung tanong ni JD na tanawan, kahit na may namatay na 2, hindi mo pwedeng ibaba. Bakit? Yun ang requirement na nakapako diyan sa ating saligang batas. In cases of impeachment, whether you're impeaching the President, the Vice President, the Ombudsman, or any impeachable officer, ang kinakailangan mo pa rin ay yung bilang. Kunyari nga dito sa ating kasalukuyang kaso kay Vice President Inday Sara Duterte, 2/3 of 24. Hindi pwedeng galawin yung denominator na yan. At dagdag pa po natin dyan, yung 3/4 pag gagalawin mo naman ang ating saligang batas, hindi mo rin pwedeng ibaba yung denominator na hinihingi pagdating sa bilang ng senador na dapat sumang-ayon. Kailangan yan 3/4 of 24. Kahit pa using the question of JD na tanawan, kahit pa may 2 namatay, hindi magiging 22 ang denominator. Bakit? Kung hindi, mapapaglaruan ang ating saligang batas. Ang mangyayari lang dyan, kasuhan mo ng plunder ang lahat ng oposisyon dyan sa Senado para bumaba ang denominator. That was not the intention of the framers of the 1987 Constitution. Hindi yan noon, hindi yan ngayon, at hindi yan maaari. Ang denominator, 2 bagay, fix yan. 24 in cases of impeachment, when you want to get the number of votes to convict an impeachable officer, or when you want to amend or revise the Constitution and you need the concurrence of the Senate, 3/4 of 24. Walang galawan yan. Hindi mo pwedeng pababain. Subalit, sa pagpili ng panibagong Senate President, again, this is not my example, this came from JD na tanawan. Halimbawa, may namatay na 2 senador, maaari mong ibaba ngayon yung denominator into 22. Ang kalahati niyan ay 11 plus 1, 12 na ang magiging majority. Pagka nangyari yung katanungan ni JD na tanawan. Maraming salamat. Maraming salamat kay Arth Likayan. Hindi ako nagsisisi na binoto ko kayo, Attorney Vic at si Jimmy. Maraming salamat sa iyo, Arth Likayan. At huwag ka sanang mapagod sa iyong patuloy na pagsuporta sa atin. So, sabi ni Amur, ito maganda kay Amur. Haba-haba na raw po nito. We have 1.5 years to go in Sara. Inday we trust. Yes, Inday we trust. Si at OFW channel. O yan, tama yan. Hanggat hindi nila nakukuha. Again, lagyan natin ng konteksto to be fair, to be objective. Dahil yan naman ang layunin ng inyong pahina. Ito naman ang layunin ng inyong lingkod, ng ating advokasya, na iangat natin ang antas ng pampublikong usapin, ang pampublikong diskurso. Makabuo kayo ng inyong matatalino bukod sa maisog na pananaw, opinyon, kuro-kuro at prinsipyo na base sa tamang impormasyon, base sa batas, base sa saligang batas natin.
Kaya natin dinidiskurso yung ganito. And I encourage all of you to please, patuloy po kayong mag-engage, patuloy kayong mag-comment, mag-react, mag-share. Napakahalaga po niyan sa Facebook at mag-follow. Ganon din po sa YouTube. Patuloy po kayo na mag-comment, mag-react, mag-like, mag-share, at mag-subscribe dyan po sa YouTube naman. So si at OFW Channel, maraming salamat sa iyong patuloy na pagsuporta sa akin. Maraming salamat. Sino ito? Si Thalia. Tama ba? Thalia sa Umay Guro. Marami pong salamat sa iyong mabuting hangad para kay VP Inday Sara. Maraming salamat sa iyo. Si Asam Speak, kasama din natin. Si Miss Lovefly, nandito rin. Maraming salamat. Maraming salamat. Si Maya Olaso, hindi ko yung pangalan niya, si Maya Olaso Verhagen. Yan ang kanyang pangalan. Maraming salamat sa iyong pag-subaybay. So, antabayanan po natin lahat. Ano yung magaganap diyan sa Legitimate Blue Ribbon Committee hearing bukas? Napakahalaga po niyan. Tayo'y nananawagan sa lahat ng Pilipino. At nakita ko that you have responded during the initial hearing of the subcommittee chaired by Subcommittee Chairman Dante Marcoleta ng Blue Ribbon. Napakaraming tumugon, napakaraming sumabaybay, pinag-usapan, dumagundong. Siyempre, si mainstream media, bulag, pipi at bingi. Except for a few. Nakita naman ninyo dito sa aking pahina, ginamit natin ang video ni Miss Jessica Soho. Kinover niya yan at marami rin ang nanood sa kanyang video. So antabayanan natin bukas ang mga employers, konting luwag at sisikapin natin na ma-restream dito sa aking pahina live bukas yung gagawing Legitimate Blue Ribbon Committee hearing. Antabayanan natin sapagkat kinakailangan talagang may managot. Hindi mo pwedeng kasuhan lang ng basta-basta yung mga naghahanap ng pananagutan dito sa trilyong pisong pagnanakaw na sinakripisyo talaga pati buhay ng ating mga kababayan. Huwag ninyong kalilimutan. Maraming namatay dito, maraming nalunod, maraming ari-ari ang napinsala, maraming nawalan ng pag-asa, maraming nawalan ng hanap buhay. At wala naman silang nakuhang compensation of any kind from the government except yung mayat-maya magkakanong ayuda. Hindi kailangan ng Pilipino ang ayuda. Ang kailangan natin trabaho. Ang kailangan natin negosyo. Ang kailangan natin oportunidad. Ang kinakailangan natin makahawak tayo ng pag-asa. Hindi pwede yung ayuda. Hindi tayo mabubuhay dyan. Kakarampot na pera lamang yan. Hindi yan sasapat ng pambayad ninyo ng kuryente, ng tubig, ng internet, araw-araw na pagkain sa inyong hapagkainan. Hindi yan tutugon at hindi natin dapat kalimutan ang issue at usapin ng korupsyon. Huwag tayong papayag, huwag tayong magpapabudol. Ito si At Fear Not. Sabi na ni At Fear Not, if we do not act now, the worst part won't be the corruption we ignored. It will be the consequences we cannot escape. Don't allow your supposed to be public servants to continue to commit plunder. Maraming salamat At Fear Not for your point of view. Malinaw yung sinabi niya. Hindi natin dapat kalimutan itong usapin ng corruption. Masyadong malaki at mahabang panahon nating pagbabayaran ito. Maawa kayo, kung may mga anak kayo, maawa tayo sa ating mga anak. Kung wala naman na o wala kayong anak, maawa kayo sa inyong sarili. Maawa kayo sa ating mga kabataan. Sila magbabayad sa trilyon-trilyong pisong pagkakautang na inutang hindi para tayo'y umunlad bilang bansa, bilang isang lahing Pilipino, kung hindi para ibulsa ng mga mandarambong sa kasalukuyang administrasyon. Huwag kayong papayag.
Josephine Pastrano from Zamboanga del Norte, maraming salamat. Si at Ron Roda, may tanong siya, bakit sa EDSA gaganapin ang Blue Ribbon Committee? Sapagkat doon sila nakahanap ng isang venue na akma doon sa gagawing pagdinig bukas. At hindi ito ginanap sa isang usually, kita naman ninyo yung kung gaano kagarbo yung di ba? Yung bicameral conference committee sa ilalim ni Tambaloslos nung siya speaker diyan sa magarbong Manila Hotel. Napakagarbo, ilang araw sila diyan. Hindi natin kailangan ng kagarbuhan sa paghahanap ng pananagutan at katotohanan. Ito lang at ang tingin ko, ito lang ang reasonable siguro ang halaga ng venue yan, kaya diyan sila tutungo. At yan ay open to the public. Yan talagang Yvette Victorino, talagang pinapasok nila ang aking pahina. Pero welcome tayo dyan. Welcome na welcome, hindi tayo apektado sa mga troll na yan. Why? Because ang troll ay hindi nag-iisip. Wala, tumitipak lang yan doon sa kanilang computer or sa laptop o sa kanilang cellphone. That's it. Meron yan, may template yan. Ito sabihin mo, magpapalit-palit lang ng pangalan. Walang isip yan, walang puso yan, walang damdamin yan, walang diwa yan.